Kay Romans chapter 8 verse 12 paingon sa 17 nagahisgot kini sa ginatuwag og exalted life. Meaning a life that lives differently. Ang maong verse naga-describe sa atong position in Christ as God's children. Those who have been saved through faith in Jesus Christ. Ang Ginoo kanunay naga-expect o ang Ginoo nagahatag kanato og resulta sa ato nga pagtuo o pagsalig kaniya nga diin kita makakinabuhi nga lahi sa kinabuhi sa dihang wala pa kita diha sa kang Ginoong Hesus. Doon ay example nga gihatag ang Ginoo dinhi sa Mark chapter 5 nga diin si Ginoong Hesus sa pag-adto niya sa usa ka lugar o sa paghahawas niya sa mao nga boat, gitagbo siya sa usa ka tawo nga diin giyawaan. O nasayod kita nga ang mao nga tawo wala na siya nagapuyo sa iyang natural nga puloy-anan, but he is living in the tombs. And many times kining maong tawhana ginapusasan, ginahiktan, apan kanang tanan dili makapugong kaniya. But this man which is possessed by the evil na change ang iyang life when he encountered Jesus. So sa pagkakita niya, pagkatagbo niya ni Jesus Christ, one day ang mga tao nakakita og dako nga change sa iyang kinabuhi. Kung imong mabasa ang Mark chapter 5, ingon ang Bible nga kining tawhana after he meet Jesus Christ, na siya maayong panghunahuna, maayo na ang iyang pamisti, ug unya tarong na ang iyang ginatuwag pag kinabuhi. Why? Because he encountered or meet Jesus Christ. Sa mao nga passage nga atong gibasa, ang Romans chapter 8 verse 12 paingon sa 17, tulo ka mga butang atong ma-learn ani nga passage. Number 1, dinhi nga passage makita nimo ang ginatawag doctrine of Christian living. Now what is the doctrine of Christian living according to this passage is change. Naay ginatawag o kausaban. Kay nganuman ingon ang atong gibasa diha sa verse 12, no? Nakita dili na kita mga utangan o wala kitay obligasyon sa ginatawag buhat nato sa unod. Kay nganuman sa wala pa ta na diha kang Jesus Christ, works of the flesh is natural because we are sinner. And naturally, the person who is controlled by the sin or sin, then ang tanan niyang ginabuhat is for the glory of his flesh. Pero sa pag-abot ni Jesus Christ sa atong kinabuhi, natagaan kini og kausaban. O kini nga kausaban, dili kini makita sa usa ka tawo kung wala niya ma-encounter si Jesus Christ. Ikaduha nga makita nato nini nga passage, dili lamang the doctrine of Christian living which is change, the direction of Christian living. Unsa man ang direksyon sa Christian living is righteousness. Muna ngayon ang pulong sa Ginoo, we are not debtors. O dili na kita mga utangan sa ginatawag flesh. Why? Because we are controlled by the Holy Spirit. We are led by the Holy Spirit. And that leading of the Holy Spirit always leads us to live a righteous life. Naga-guide ka nato, nagatudlo ka nato sa pagkinabuhi nga matarong. Pagkinabuhi nga Diyos nun ni ining kinabuhi. Ikatulo nga makita nato nini nga passage, dili lamang nga
the direction of Christian living which is righteousness, but the diction of Christian living. Ang tunada ba? Unsa may purpose sa atong pagkinabuhi? Nganong magkinabuhi ta nga may change? Nganong magkinabuhi ta nga dunay pagkamatarong? Because these things lead us to give honor and glory to God. So the diction of Christian living is to glorify God. So manghinaot kita ini nga to nga pag tuon sa pulong sa Ginoo, maka-learn kita nga sa ato nga pagpangalagad diha sa Ginoo. God always expect change, and also the direction of our Christian living is righteousness, and the purpose of our Christian living is to glorify God. Salamat o mayong gabi kanatong tanan, o shout out sa tanan nga mga followers nato diha sa atong channel sa atong YouTube. God bless and good night.